Mga ka-crypto, mukhang exciting po ang linggong ito para sa market dahil marami pong traders ang nagbabadya ng green candles. At bakit? May posibilidad po na magkakaroon ng 25 basis point rate cut ang Federal Reserve ngayong Miyerkules. Ang CMA FeedWatch tool ay nagsasabing may 87% chance habang ang Kalshi platform ay tumaas pa sa 93%. Sa pananaw po ng analyst, isang malaking liquidity injection ito na pwede pong magbunsod ng rebound sa mga cryptocurrencies, pati na rin sa US equities at commodities. Kung tama po ang prediction, maaaring maging bullish start ng December at magbibigay ito ng momentum sa dulo ng taon. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ating ipagpatuloy sa ating sunod na katanungan kung ano po ba ang sinasabi ni Banmo Zia tungkol sa market rebound. Ayan, ang Chinese market analyst na si Banmo Zia ay nagbigay po ng forecast noong nakaraang buwan na posibleng posibleng magkaroon daw ng rebound sa financial markets. Sinabi po niya na kapag nag-rate cut ang Fed, lalaki ang liquidity at makikita rin ito sa crypto. Para po sa kanya, ang senaryo ngayon ay kahawig ng nangyari noong October 2019 nang nagpababa ng interest rates ang Fed at nagpatuloy sa aggressive easing hanggang sumunod na taon. Kaya ayon po kay Zia, pwedeng tumaas ang presyo ng Bitcoin at saka mga altcoins sa parehong pattern. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang nakatutok sa movements or galaw ng crypto ngayong linggo. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang mga forecasting platforms sa trader sentiment? Yan, ang mga traders po ngayon ay nakatingin sa CME FeedWatch at saka Kalshi para i-assess ang probability ng rate cut. Ang CME FedWatch ay naglagay po ng 87% habang ang Kalshi ay mas mataas sa 93%. Ang ganito pong numerical signals ay hindi lang pang probability, kundi nag-i-influence na rin sa market psychology. Kapag nakikita po ng mga traders na mataas ang chance ng easing, kadalasan nagkakaroon po ng buying pressure sa crypto at saka equities. Kaya ang mga platforms na ito ay nagsisilbing indicator ng market positioning. Halos lahat po ng mga institutional investors ay bumabase rin dito bago mag-allocate ng kapital. Ngayon ay ano po ang stance ng mga malalaking bangko tulad po ng JP Morgan at Morgan Stanley. Yan, ibinahagi po ng JP Morgan at Morgan Stanley ang kanilang bagong forecast. Inaasahan po nila ang immediate Fed rate cut sa December. Ang 25 basis point reduction ang pinaka most probable outcome. Dati may pangamba po sa sobrang mabilis na easing pero ngayon kahit may hawkish pushback, ang mga analyst ay naniniwala po na kailangan ng rate cut. Ang history ay nagpapakita po na ang rate cut cycles ay kadalasan supportive sa mga equities at saka digital assets. Halimbawa, ang stock market ay kadalasang tumataas ng 5 to 15% sa unang 6 na buwan pagkatapos po ng easing. Kaya ang crypto market ay pwede ring makinabang sa parehong momentum. Ano naman po ang ibang mga factors na pwede pong makaapekto sa crypto market ngayong linggo? Yan, hindi lamang po rate cut ang dapat bantayan. Ayon po sa Cobase letter, ilalabas ang JOLTS job opening ngayong Martes. Ang data na ito ay nagpapakita po ng labor demand sa market. Ang November jobs report ay lumabas na mas mataas sa expectation. Yan po ang payrolls plus 119,000 versus 53,000 plus na estimate. Ang ganito pong scenario ay kadalasan na nagpapalakas sa kaso or case para sa Fed rate cut. Bukod dito, si Fed Chairman Jerome Powell ay may press conference din sa Miyerkules at ang market ay sinusuri po
sa bawat salita para sa palatandaan ng future cuts. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang Fed balance sheet sa crypto liquidity? Yan, sa macro perspective, ang Federal Reserve balance sheet ay nag-contract sa $6.53 trillion, pinakamababa mula April 2020. Ang Treasury holdings ay bumaba po sa $4.19 trillion at ang mortgage-backed securities sa $2.05 trillion. Ang pagbaba po ng balance sheet ay bahagi ng 3.5-year quantitative tightening cycle. Kapag nag-rate cut na, posible pong balikan ng Fed ang balance sheet expansion na magpapalakas sa liquidity ng market. Ang mas maraming liquidity kadalasang nagre-resulta sa pagtaas po ng presyo ng crypto. Kaya ang mga traders at investors ay dapat pong bantayan ang pagbabago sa supply ng capital sa market. Ngayon ay bakit po ba pwedeng maging bullish ang December para sa crypto? Yan, sa kabuuan, lahat ng mga indicators ay nagtuturo ng upward momentum. Ang rate cut probability ay mataas, ang institutional interest ay lumalakas, ang market sentiment ay nagiging positibo. Ang pattern po ngayon ay kahawig ng late 2019 nang nag-rebound ang crypto at saka equities. Kaya ang analyst projections ay nagsasabing malaki ang posibilidad na maging bullish ang crypto market sa susunod na linggo. Ang mga traders na may long positions ay pwede pong maghanda sa potential rally. Ang key takeaway ay ang liquidity injection mula sa Fed ay pwede pong maging catalyst sa pagtaas ng presyo ng mga major cryptocurrencies. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan mga ka-crypto, maging alerto po tayo sa parehong macro at saka micro signals. Bantayan po natin ang rate cut news, JOLTS job openings at ang Powell press conference. Ang timing ng market moves ay mahalaga. Kaya ang position po sa spot at derivatives market ay dapat strategic. Ang balance sheet at saka liquidity conditions ay pwede pong mag-trigger ng volatility. Magandang panahon para mag-set ng targets at risk management strategy bago ang news. Ang smart traders ay gumagamit po ng fundamental plus technical analysis habang sumusunod sa institutional signals. Handa na po ang market para sa December pump pero planuhin po ng maayos ang entry at saka exit. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.